Ah. Wala ka bang napapansin? Okay, maganda nga po sa inyong lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa Wow Action Balita. No? Maganda nga po Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig ngayon sa programang Wow Action Balita, maganda nga po sa inyong lahat. Ano? Mamaya po, iba't iba ang tatalakayin po natin tungkol po sa mga politiko, no? At syempre, doon sa mga paikot-ikot, ano, sa iba't ibang lugar na tinutungo po natin, ano? At gaya po ng sinasabi natin, palagi ang po natin sinasabi na ang Wow Action Balita ay umiikot po sa iba't ibang lugar at sana yung lahat ng makikita natin ay panay magaganda, no? Gaya nga po ng sinasabi natin, yung mga report po sa inyong lingkod, yung mga color game, no? Sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, gaya ng Cavite, at Parañaque, Las Piñas, Maynila, gaya po na sinasabi po natin. Galing po tayo kanina sa station commander ng station 1, ano, ng dito sa Rahabago, at kinausap po natin ang station commander na si Olsano, at biglaang nagkaroon ng meeting nung tayo ay sabi nga natin ay i-interviewin natin siya tungkol sa peace in order. Ay wala po siyang maipakitang magandang accomplishment dahil walang mga huli, no? Walang mga huli. Kaya ako ang magpapakita sa kanya sana ng isang nirereklamo na matagal na rin, no? Yung nasabing peryahan dyan sa may Rahabago, sa may papuntang Tondo, no? At tayo ay tumungo, pero nung bubuksan natin yung ating cellphone para ipakita yung nasabing peryahan ay biglang lumabas, no? At hindi na bumalik, nagkaroon na ng meeting na hindi ko maintindihan kung bakit, no? Yan po yung nakakapagtaka. Kaya po tayo ay sinasabi nga po natin na kailangan po natin itong ating mga kapulisan, wag po tayong patulog-tulog sa pansitan, no? At kasama po natin ang ating reporter kanina, ang investigative reporter natin na si Ernie Buwan. At ipinakita ko nga sa kanya, nagulat nga siya, hindi nga raw niya alam yan. Oh, nakita nyo, pati investigative reporter ko hindi niya alam na mayroon palang nasa kabila lamang ng kanilang baluarte. Oh. At dahil nga may usapan kami na magkikita, kaya tumungo po tayo, hindi inaasahan na talagang makita ko. At itinuro ko yung pangalawa, no, sa may Tutuban. Oh. At yan din, nagulat din siya dahil bakit mayroon. Oh, at hindi niya alam yan. Kaya tayo ay sa bawat lugar po na pinupuntahan po natin, napakatalas po ng mata natin, no? At hindi makakaligtas sa atin yung mga illegal na yan. At kaya po tayo ay umiikot dahil sa nalaman po natin na ang ating pangalan po ay ginagamit ng dati nating reporter, no? At yan ay hindi ko na i-renew ang kanyang ID sapagkat napakatagal na po niyan, no? At hindi na po konektado yan sa Wow Action Balita. Kaya kung sino man ang yung makaka-timing dyan at matsambahan,
ay ipakulong nyo na po dahil ang ID na po niyan ay paso na, no? Ay hindi na po yan hindi na po miyembro ng Wow Action Balita yan. Yung sinasabi natin Dick Fernandez, no? Papangalanan na po natin yung Dick Fernandez, ano? Hindi na po natin miyembro yan. Ha? At yan ay mga nakarating po kasi sa atin yung nasabing problema. At kung saan-saan daw yan pumupunta at ginagamit po sa mga sugalan ang pangalan po ng inyong lingkod. Oh, di ba? Kaya mag-iingat ka. Ha? Mag-iingat po kayo dahil lahat ng malalaman ko na ginagamit po yung pangalan ko ay ipapasarado ko po yan. No? At hindi po ako mangingimi na ipasarado yan dahil nagagamit yung pangalan ko. O, di ba? Para hindi po maapektuhan yung inyong hanap buhay at kung sino man yung pumupunta sa inyong mga pwesto, itawag nyo po sa akin. Para alam ko na hindi nyo po kinukonsinte. O, di ba? Ganyan lang po yan eh. At kailangan mas mabilis pa tayo sa alas 4. At sumasaludo po tayo kay yung Station 2 Commander, no? Kay Pinyon. At nadaanan po natin sa Divisoria at nagki-clearing pa sila, no? At nakaposte siya roon, kaya po tayo ay humanga sa kanya, no? At hindi na po tayo nagpakilala, nadaanan na lamang po natin siya at tinanguan na lamang po natin siya at napakarami niyang mga tauhan doon sa Divisoria. Kaya maganda po ang Divisoria ngayon at kaya lang, siyempre, yung papuntang Tutuban, makakadaan po kayo. Pero yung mga nakapaligid po, hindi po kayo makakadaan halos, no? Dahil sa sobrang traffic. Alam nyo naman na pagka ganito pong araw o yung buwan ay mahigpit na po ang daloy ng trapiko dyan at talaga naman pong aabutin po kayo ng Diyos ko day, ganito na pala, no? Ganyan, ha? At lahat ng kainis-inis na salita lalabas na po sa inyong bibig, no? Kapag ka napapasok po kayo diyan sa nasabing area po ng Tayuman, corner Tutuan, pero doon sa area po ni Colonel Pinyon ay maganda at nung dumaan po yung aking motor sa harapan niya, tumango lang ako sa kanya, pero nakatakip po ang mukha ko at naka-helmet ako, kaya hindi niya po ako pwedeng makilala. O, di ba? Kaya yun ang isa sa pinakamaganda na ginagawa po ng ating kapulisan. Alim, pakilakas mo nga ng kaunti yung ano lang. Ayan, okay. At para hindi lang ako masyado mahirapan. At yan ang ano natin, ano? At siyempre ay dakuan po naman natin yung mga nag-uoplang galugad, no? Ang oplang galugad po, ang pagkakaalam po ng oplang galugad natin ay sa labas, no? Sa labas lang po ng bahay yan. Ang oplang galugad, hindi po pwede sa loob ng bahay. No? Halimbawa, ikaw naglalakad, yung pwede, no? Sa oplang galugad, siguro. Ay, kaya nga po tayo, ay gusto natin makapanayam ang direktor ng WPD. Kahit na yung nasabing mga kapulisan natin. No? Kaya yan po yung gusto kong maipaliwanag nila kung papaano ang oplang galugad sa oplan sita at oplan na lambat sibat, no? At kung papaano po
nila ipinatutupad, ito po ba ay dokumentado o may permiso o may search warrant na dala-dala o yung may mga warrant, no? Yan po yung gusto nating malaman no? Sa mga oplang galugad na yan. Dahil marami po nag-ooplang galugad, hanggang sa loob po ng bahay, ginagalugad. Ginagalugad lahat, pati pera nung may pera, ay ginagalugad at pinamumulsa na. Pagkatapos, kapag ka nakakita ng medyo pagkakapirahan, ito, si magtanim ay di biro. Ginagamitan na po ng pagtatanim, no? At sa isang lugar nga po sa isang lugar, no? Sa isang lugar po ay tayo nga ay gustong imbitahan ng mga nag-oplang galugad. Ay pipirma lang raw ako para mag-witness. Sabi ko, hindi ako pwedeng pumirma dyan dahil hindi naman ako kasama sa inyong operation, no? Kung sana kasama ako sa operation ninyo, magwi-witness ako, no? Na may nakuha kayong ganon. Pero paano akong magwi-witness kung hindi ko naman alam kung ano ang ginawa nyo, no? Gusto pala ninyong may media, sana nung bago kayo mag-operate, tumawag na po kayo ng lehitimong media para may mag-witness po sa inyo. At syempre, kapag ka nag-o-oplang galugad, oplang halughog, at oplang na lambat sibat, hindi po natin alam kung ano po yung kanilang sinisibat, no? At kung ano yung ino-oplan nila. Napakarami, Napakarami po natin dapat mapagtuunan po ng pansin tungkol dyan sa oplan lambat sibat, no? Kung ano nga ba yan, at dapat ay matutuhan po ng ating mamamayan. Ito po ba ay kailangan sa oplan lambat sibat ba o lambat yung oplan na galugad ay mayroon po bang mga dalang permit? May kasama po bang barangay captain yan? May kasama po bang media yan? Di ba? Hindi pwedeng manghuli tayo ng manghuli at magdalugad sa bawat mga lugar kung wala po kayong koordinasyon o yung magwi-witness sa inyo na totoo po na may nakuha kayo. O halimbawa, nakakuha po kayo, isang drum na marijuana o shabu. Tapos papawitness nyo doon sa media, no? Tapos siyempre, babayaran ninyo yung magwi-witness na yan. Ay papano kung yung mga media na pipirma na yan ay hindi naman alam kung ano nangyaring totoo. O, di ba? Mahirap po 'yon. Hindi basta-basta yung pirma ng pirma. Dahil baka akala ninyo ay ganun lang po ang gawain ng isang media. No? Pulis na nga kayo pinopulis nyo pa yung media O. Sa akala nyo lahat siguro ng media ay kayang-kayanan ninyo na, sir, baka pwede kayong pumirma kasi yan po ang patakaran ngayon. Sa inyo, patakaran nyo yan. Patakaran nyo na tumawag ng media kapag ka may huli kayo. Pero dapat, ang nanguhuli at nag-o-oplan lambat sibat, may kasama na po bago kayo pumunta sa area. Hindi yung kapag ka may nahuli na kayo at may nakuha na kayo, tsaka kayo tatawag ng media, sir, pakiano nyo naman to. Paki-testify lang po na may mga nakuha kami. O, di ba? O bakit? Kasosyo nyo ba ang media? Bakit? Kinukonsinti po ba kayo ng media para pumirma dyan? At magkano ang kasunduan sa mga pirmahan na ganyan? Napakasakit isipin na pati media ay ginagamit na po para sa pagpirma lang at mag-witness. Oh, di ba?
Noong mga una, pinagbigyan ko sila. Dahil may pinauhuli ako at may pinao-operate ako sa kanila, pero wala naman po nangyari. Yung pinao-operate ko, ayaw i-operate. No? Tapos nanghuli sila. O, at tinawag ako, pinakita yung tapos pinapirma ako na may katunayang ganon. Aba, tuwing may huli sila, tinatawag na po ang inyong lingkod. Sabi ko, hindi namin trabaho yan. Trabaho po ninyo yan. Ha? At kung gusto nyo magpa-presscon, di magpa-presscon kayo. Pero kung ako, no? Sa ganang akin, ha? Yung mga commander o yung mga kapulisan natin, yung mga opisyal ng pulis, no? Dapat bago po kayo manghuli, para sigurado po kayong walang iktad, ha? At walang babaliktad, ay dapat pagpasok pa lamang doon sa area, mayroon na po kayong kasamang media, ha? Para yun ang maging mediator, ha? Nakakaawa kayo no? Tira kayo ng tira, pagkatapos media ang pahihirapan ninyo. Okay, bago po tayo magpatuloy ng ating programang programang Wow Action Balita ay mag-commercial muna tayo, no? At wag po tayong bibitaw. Muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Sa puso, sa isip at sa panaginip, kasama't kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwing ay naandun ka. Malayo na, abot kamay ka na, aking padarama, pag-ibig na walang kasing ganda. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Sa pangungulilay, laging iniisip, naroon at naghihintay ka. Lungkot sa aking puso'y agad naglalaho, dahil alam kong nandyan ka. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Abot kamay
Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano, at kanina nga ay tinalakay po natin yung nasabing peryahan sa Maynila, no? At sa iba't ibang lugar, gaya po ng Zapote, Las Piñas, Parañaque, at napakarami po, no? At dito sa Pasay ay marami rin po rito, ha? Marami rin po rito video karera, ha? Easy to looting. Nandyan po sa iba't ibang lugar dito sa Pasay. Kaya nga po tayo ay ang ating gustong malaman kung bakit ang ating kapulisan ay ayaw po nilang patigilin yung mga nasabing sugalan na yan. Ang tanong nga po natin, bakit? Sapagkat dyan sila kumukuha ng ibang panggastos nila. Ano, siguro, ha? At bakit ayaw, no? At sino nagbibigay ng proteksyon sa nasabing mga peryahan na yan sa Metro Manila? O, nandyan yan sa Rahabago, ha? Sa lugar po ni Teniente Victor De Leon, no? Ng Rahabago, Station 1. Oh? At yan po yung ating pinuntahan. At doon naman sa ibang lugar, gaya po dyan sa may CEA, ha? Yung papuntang Las Piñas, pagpasok mo lamang, dyan ay mayroon po dyan sa kaliwa, no? At kaya kinunan din po natin ng nasabing picture. At doon naman po sa may Silverio compound, sa likod po ng nasabing barangay, ay meron din po roon, no? At bukod po sa sugalan, yung mga illegal terminal po sa iba't ibang lugar ng mga kolorom, ha? Kolorom dito, kolorom doon, at hindi po natin malaman, ha? Kung bakit yung mga lugar na yan ay napakarami pong mga kolorom, ha? Ay yan,
Yan yung ano natin, ha? At gusto po natin ay ayun. Ang barangay captain po doon sa may Sapote Las Piñas ay si Dennis Aguilar, no? Ang barangay captain ng Sapote. Yan po yung Dennis Aguilar. Attention po, barangay captain na Dennis Aguilar, no? At gusto nating malaman kung ano ang ating mga ginagawa tungkol po dyan sa mga illegal terminal at mga kolorom dyan sa mismong barangay po ninyo nakaparada at nakapila. At bakit hindi po ito hinuhuli? Bakit hindi po ito pinagbabawalan? Bakit hindi pa yan natatanggal? Magkano po ang pakinabang ng ating barangay dyan? Magkano po ang pakinabang ng ating mga kapulisan sa nasabing mga illegal terminal na yan ng mga bus, no? Dyan sa area po ninyo. Kaya gusto po nating malaman no? Gusto po nating malaman talaga kung bakit patuloy po na nag-ooperate po yan. Yung mga minibus dyan at saka may mga van na biyaheng Molino. Molino at Loton, no? Ay napakarami po. At ang balita ko diyan, no? Sa buong Cavite hanggang dyan sa nasabing Sapote ay sakop po yan na mga nasabing Region 4A. At hindi lamang natin makuha yung kanilang mga telepono, no? At yung mga inuutusan po natin ay hindi po alam kung paano po ang gagawin natin, no? Kaya ganun po ang nangyayari sa atin, no? At okay, balikan po natin at balik po tayo doon sa ating mga kandidato naman sa pagka-presidente, no? Yung mga kandidato sa pagka-presidente ay doon sa sinasabi po na diskwalifikasyon ng nasabing si Senador Grace po na tatakbong presidente, nag number 1 po siya at lagi po siyang number 1 sa survey. At ang pangalawa po ay si Jojo Marbinay, no? At ang pangatlo ay si Miriam at naging pang-apat si Rojas, no? Dahil pumasok din ang Duterte, nagulat tayo, no? Nanguna po siya sa survey. Nanguna po siya sa survey. At nakagulat-gulat na ngayon pa lamang po siya papasok ay nanguna na. Ibig sabihin, mas popular pala si Duterte sa buong bansa at mas kilala siya kaysa doon sa mga tatakbo. Kaya imposible, no? Imposible po. Doon sa kanyang mga nasa likod, yung mga bulong brigade, no? Yung mga bulong brigade na yan na hindi po nating malaman kung bakit po, kung bakit po nagkakaganyan sila. Kung bakit patuloy po na ayaw nilang tigilan si Senador Grace po, no? Nabasa nga po natin doon sa ating sa pahayagan kahapon, na sinasabi roon na kung hindi na pwedeng tumakbo si Grace po dahil sa sinasabing kanyang citizenship ay madidisqualified siya. At kung ang tatakbo naman ay si Binay,
at masasampahan rin ng kaso, wala rin, no? At nangangamba ang mga grupo ng nasabing si Erap dahil wala po siyang mamanukin 2016 sa pagkapangulo. At di ba sinabi ko na sa inyo noon pa, pag dumating ang oras at tamang panahon, yan na nga po yung sinasabi natin sa programa natin. O hindi po tayo nagkamali dahil lumabas po sa isang pahayagang kahapon na kapag hindi po makakatakbo na ang dalawang kandidato ni Erap, siya ay tatakbo sa pagka-presidente. O, di ba nakita nyo? O, nagkamali po ba ang inyong lingkod doon sa komentaryo po natin na kapag na-disqualified yung dalawa at wala na po siyang mamanukin sa 2016 ay mapipilitan po tumakbo ang mayor po ng Maynila sa pagka-presidente. O, di ba? Kaya ang mangyayari po niyan, baka na naman na kapag ang nasabing kandidato, yung pagtakbo ni Erap sa 2016, kung mangyayari po yan, baka na naman kasuhan na naman po siya. Baka na naman buhayin ang dati niyan naging problema. O, alam mo naman kung sino-sino yung mga nakapwesto, siya ay ma-impluwensya. Ma-impluwensya pa yan. Hanggang sa kasalukuyan. At kinatatakutan po ng tuwid na daan yung mga kandidato na malalakas na hindi po sila uobra. Kapag ka nakumbinsi ang Supreme Court at hindi na po makahabol si Grace po, binay na po ang huling manok. At kapag ka hindi pa rin po nangyari na makatakbo at masuspinde at ma-disqualified etong si Jojo Marbinay, ay ang batang asyong salonga ang tatakbo sa pagka-presidente. O, di ba? Kaya ayaw nang gumalaw no? Ayaw nang gumalaw yung picture ko. Yan ang nangyayari. Kaya ang kailangan po natin, maging mapagmasid, maging sa lahat ng oras ay alamin natin kung sino-sino ang mga tatakbo at hindi tatakbo, no? Kaya kita nyo, si Kapitan Dino, nagpupumilit na siya naman ay tatakbo. O, hindi po natin maintindihan kung ano ang tatakbuhin ni Dino. Ito hindi natin mawari dito Urong-sulong din po ito Di ba? O, buti nga sa iyo at dinisqualified ka na. Dahil sinabi mo noon, hindi ka natatakbo Ipinasa mo na kay Duterte. Ano ba naman yan? Kapitan Dino, hindi ka pa sumisikat papalubog ka na. Gusto mong habulin yung kasikatan ni Duterte sa kasalukuyan. O, di ba? Ay ang iniidolo ninyo anak ng anak ng po. Ang lahat ng alam niya na salita kapag ini-interview siya, kukunin ko yan kapag ako ang naging presidente, sisipain ko yan. O, paano kang hindi matatakot sa kanya? Ako nga, takot na kay Duterte. O, kaya ayaw ko na siyang tumakbo O, di ba? O, tapos natatakot kayo na magna-number 1 sa survey si Duterte. O, kaya sabi ni Duterte, di pang 10 ako. Kung ayaw nilang maniwala. Talaga naman nakakapagtaka Biruin mo, gaano ka kasikat para maging number 1 sa survey sa buong bansa. Kilala lang po kayo sa Davao, pero hindi po kayo kilala sa buong Pilipinas. O, sa Pasig lang, hindi kayo kilala O, di ba? Dito sa Kampe,
Kaya lang kayo nakikilala dahil doon sa talagang sinusubaybayan ko po yung sinasabi nyong po, anak ng ti. Oh, yan po yung mga salita natin lagi. Sisipain ko yan pag ako naging presidente. Kukunin ko yan pag ako naging presidente. Oh, di ba? Ang gandang leader po niyan. No? Kapag napakinggan po ng mga kabataan yan, gagayahin po siya. O, di ba? Magandang leader po ba yan? O, kaya magsabi. Dapat po ba siya na maupo? O, tingnan mo, di ba kaninang umaga nagkakagulo daw sa Comelec dahil diyan sa mga supporter ni Duterte. O, hindi pa man ang gulo na ninyo. Ha? Nangaano kayo Nakala nyo sikat na kayo. Kagaya rin po yan ni Senador Cayetano, hindi mo maintindihan pagka tinatanong ng media, oh, bakit sir nakapaskil na tandem po kayo ni Duterte? Ay, hindi ko alam yan. Yung mga supporter ko po ang may gawa niyan, hindi ko alam yan. Pwede ba naman buong tag-iig nakadikit yan, pagkatapos sasabihin mo, hindi mo alam? Grabe ka, senador. Oh, di ba? Oh, tapos ito naman kay Vice President Jojo Marbinay. Alam mo, humanga po tayo doon sa galing at tapang na nasabing si Jojo Marbinay. Alam mo, ang hindi ko lamang hinangaan sa ngayon, bakit ka nagtandem? Ha? Nangunyango. Oh, di ba? Hindi mo ba nakikita? Tapos sasabihin, ha? Nung araw, magkasangga. Oh, magkasangga saan? Magkasangga raw si Gringo at saka si Binay. Saan magkasangga? Sa kudita? Sa RAM? Sa pagtago-tago? Para magkaroon ng mga kudita? Ay, nako, ay alamin nyo po yung background ng nasabing Gringo Unasan na yan. Ano po ba ang talagang layunin? Oh, di ba? Noong mga panahon ng dating rehimeng Marcos, o, di ba sino po ang nagpasimula ng mga kudita sa buong bansa? Di ba ang Gringo Unasan, Enrile Ramos? O, di ba? At yan po naging kontrobersyal sapagkat siya ay nag-aaral pa sa ibang bansa at naging eksperto po sa iba't ibang labanan. Biruin mo, pinag-aral yan. Pinag-aral, maging baron captain po yan. O, at yan ay isa sa naging suwail na sundalo. Oh, ang ipinaglalaban daw niya, karapatan ng mamamayan, karapatan ng mga sundalo, karapatan ng mga guardian. Anong karapatan ng mga guardian? Di ba? Nung manalo ka na maging senador, naalala mo pa bang tulungan yung sinasabing isang bansa, isang diwa? Yung ipinaglaban po ng mga guardian sa buong bansa na ang layunin, inaakala po nila na magiging maganda sila kapag kayo ay lumabas sa kalsada. O anong nangyari? Di ba ikaw lamang ang nagpasasa dyan sa Senado? May batas po ba kayong ginawa? Senador Gringo Unasan? Kung paano? Kung ilang kudita ang ginawa po ninyo? O ngayon, di ba? Nung panahon ni Gloria, nanahimik po kayo. O, di ba? Mula nung maging senador kayo, naging pipi ang nasabing hinangaan po ng inyong lingkod. Ha? Halos tuwan-tuwa ako kapag ka nakakatakas yung nasabi si Gringo Unasan nung araw. No? At hangang-hanga tayo sa kanyang mga yung talino
kung paano magtago sa mga imburnal, kung paano magpalit-palit ng kasuotan, maging babae. Akalain mong kapag ka natutunton na, kukordonan na ang isang lugar, magugulat ka, nakakalabas pa rin siya sa area. Pero ang tanong po natin, kayo ba naniniwala na matutulungan tayo ng nasabing si Gringo Unasan? Kayo ba naniniwala na ang sariling kapakanan lamang na niya ang kanyang inaalala at hindi po ang taong bayan? Ilan lamang yan at nagamit lamang ang pangalan ng mga guardian, ang markang guardian ay nagamit, pero sino po ang mga nakinabang? Diba? Ang tatapang po ng mga yan. Hanggang sa magkaroon ng enkwentro dyan sa Makati. Yung magkaroon po ng kudita na ang naging gustong habulin sila. Nung hinahabol sila sa Makati, ay nakita nyo naman po. Sino? Okay, Ernie, magandang hapon sa iyo. Ernie, magandang hapon sa iyo. Oh, yes. Okay, magandang hapon sa iyo, Ernie. Yes, magandang hapon sa iyo, kapatid Eddie Rosales. Ano mo, tutumbukin na namin yung lugar kaninang ilikot natin. Okay. Sapagkat ako'y nananawagan at nananawagan ako sa mga opisyal ng Philippine National Police na sana naman huwag isali ang damdamin sa punto de vista ng paglilingkod sa pamayanan. Ano mo, gumamit ako ng komunikasyon dito sa area ng Quiapo. Itong Optiki Passion na optical, Okay. At maraming sumusubaybay sa iyong programa. Ito si Dr. Ning, Dr. C, Okay. Joby, Con, Yes. Ama, at XL, at Jane, Noy, Bastik, Okay. Sa puntong ito ay ako'y gagalugan sa lugar ng area ng Tondo sa lungsod ng Maynila. Kung sino'y makakapanayam ko kung aabot tayo ng hanggang alas 5 ng hapon, Yes. much better sana kung makapanayam ko itong mga tunay na lingkod bayan na kung saan ay kapag yung pinuntahan ay hindi suplado sa personal. Correct ka dyan. Kasi dapat sana, tatlo yung kayo na sinasabi ko Oo. Yung komunikasyon, koordinasyon at kooperasyon, at yung isa pa, Oo. yung tinatawag na disiplinado, di abusado, kundi serbisyo sa tao para na sa ganon ay ang mga tao ay nakangiti. Walang Oo. nakasibangot. At hindi patago-tago. Oo, hindi yung tatago sa dilim, At this time ako'y pumarada rito at ako'y natutuwa sa magagandang binibining ito. Oo. At pinaulakan tayo dahil papanikin ko si Kagawad Kaloy Lolasaga. Okay. Tinugtugan ko ng araw, daming humanga sa akin pero walang nagmahal. Ayon. Oo. Ibig sa rito, Bicolana. Okay. Kaya sabi ko, pag may nagmahal sa akin, mamahalin ko ng todo. Yan, oo. Oo. Kaya ako ngayon ay magtutungo. Brother Eddie Rosales. Okay. Tayo ba'y aabot ang hanggang alas 5? Yes, oo. Okay, pipilitin ko makapanayam itong mga vendor na ito Okay. na kung saan ay hihingan natin sila ng malayang opinyon. At saka yung isang barangay chairman dyan, yung anak ni Konsehal Pajardo. Okay. Puntahan ko rin. Okay. Bagamat nakasuot ako ng Levi's, hindi ako nakabarong, much better siguro, the way I project my image is we are considering as public servant, Oo. Dahil mamayang alas 5, tutugtog pa ako marami akong racket racket Oo. ko, legality, legalidad. Okay. At Ernie, at siyempre kanina nung maghiwalay tayo ay nakita ko si Colonel Pinyon. Or sa Hindi, yung sa Divisoria. Pinyon. Pinyon. Nakita Okay. ko siya at
tinanguan ko lamang siya, akala niya hindi po tayo, no? Ay, alam mo, ngumiti siya. Kaya sabihin mo sa kanya, no? Hindi nyo alam, sir, na... Alam mo yung si Colonel Nicholas Zamora Piñon, Oo. napakabait na Colonel yan eh. Oo, mataas So, pala it's ito, always no? open for those who are asking help. Oo. Bukas sa kanyang pintuan at hindi suplado sa personal ito. Yes, at alam mo kapatid ay humanga tayo dahil di ba winanway ko yung area na yon. Alam mo napakaganda nung area na yon dahil unang-una nakakadaan ang mga sasakyan. No? Tama ka dyan. Oo, at iparating mo sa kanya yung aking pagbati at Okay, congratulations. maraming salamat. At Oo. baka tunguhin ko yung Station 4. Titingnan ko. Bagamat ito'y balancing panig ng katwiran. Oo. It doesn't mean. Mag-i-English na naman ako. Oo, Na there is an accusation regarding dito kay P.O. na to. Oo. Ay, he was convicted already by law. Ay, bakit convicted na ba siya? Hindi pa. Oo. That is only part of accusation. Yes, okay. Bibitaw muna ako, kapatid Medyo Rosales. Okay. At pupuntahan ko itong PCP ng Gandara. Okay. Kung makakapanayam ko kasi nag-granted sa akin to Oo. na okay daw siya. Okay, go. Pupuntahan ko muna, no? Bibitaw ako. Yes. Kaya bilang pasasalamat sa mga lingkod bayan at tamang kinaukulan na initalaga sila. Inuulit ko tuloy ang pasasalamat sa komunikasyon paggamit ko sa Optic Passion Optical na ito na siya rin tumulong sa ating kapatid na Eder. Okay. Maraming salamat kamo, ha? Okay, ito si Dr. Anin. Oo. Dr. si Joby Con, Ama, Excel, Gain, Doy at Bastik, ano? Okay, Sila okay. ang hindi mga suplado sa personal, kaya magaganda to. Okay. At minsan nga... Samantala muna akong bibitaw pa Okay. sa Waksong Balita, kakampi, kasama ko pa rin si Roland Peña ng itong Pilipinas ngayon. Ito po naman ang inyong likod, Ernie Buwan reporting. Okay, Ernie, takbuhin mo na. Okay, at yan po si Ernie Buwan, ano, ang ating investigative reporter. Kasama niya si Roland Peña, no? Ang kolumnista po ng Pilipinas Kung Mahal. Sabi nga kapag yung ating mga ginagawa ay paglilingkod bayan, hindi po tayo dapat mahiya at hindi po natin dapat katakutan sino man ang masagasaan. Sabi nga natin kaya tayo nagpunta po kanina kay direktor no? At magpapa-schedule tayo para doon sa interview natin. At minsan ay nagugulat po tayo dahil pagka pinapasok po natin ang tanggapan po ng PIO sa MPD, natataranta. Hindi po natin malaman kung sir, membro ho ba kayo ng MPD Press Corps? Naku, hindi. Naku, grabe kayo, ha? At wala akong pakialam dyan sa mga MPD Press Corps na yan dahil may sarili po kaming programa, no? At kung ano man ang pakinabang niyan dito sa Maynila, wala po kaming kinalaman dyan. No? Ang pinunta ko rito para ma-interview at makuha ko yung nasabing email ad ng MPD. No? Kasi mag-i-schedule ako para ma-interview si Director Sambarli Nana. No? At ang pumalit pala kay Major Margarillo, si Police Superintendent Marisa R. Bruno, no? Yan po yung pumalit, no? At yan, at gusto natin kasi ma-interview itong si Director Rolando Sambalinana sapagkat regarding sa peace and order at saka doon sa nasabing talamak na sugal sa buong Metro Manila, no? At yan ang ating ginagawa. Kaya ang ibig natin ay makita po natin kung ano ang gagawin ng nasabi si Direktor Rolando Sambalinana doon sa mga ipaparating po natin, no? Sinasabing action man to, no? At dito ay napansin na agad natin, no? Napansin na agad natin doon kay Colonel Olsano
na kapag ka may idinulog ka pala sa kanya, ay itinatanggi niya. No? Itinatanggi po niya na sakop niya yung nasabing Rahabago. Siya ang station commander no? Bakit hindi niya malalaman? Nung sabihin natin at sabihin natin sa kanya yung nasabing problema sa area na yan, ay biglang lumabas. Alam niyo po ba kung bakit hindi po tayo humanga? Nung una humanga po tayo dahil talagang nung pagkamay ko nakangiti siya. Pero nung ipapakita ko na po yung nagiging problema sa kanyang area, abay, hindi ko na malaman, alumpit na ang kanyang ginagawa, na gusto niyang lumabas, gusto niyang bumalik. Hindi ko maintindihan kung bakit wala nang sabi-sabi, umakyat at nagkaroon agad ng conference. Hindi na nagsabi sa akin, pare saglit lang kasi kukunan ko nga po sana ng interview ito, video interview, para maipalabas natin. Pero ang nangyari po ay hindi po nangyari. No? Ay iniwan po tayo na hindi man lang natin malaman kung paano, no, tayo magpapaalam ng maayos. Dahil pumasok tayo ng maayos, tinanggap tayo ng maayos, lalabas din po tayo ng maayos sana. No? At kahit na wala siya, umalis na po tayo. Baka ang akala ni Colonel Olsano ay pumunta tayo roon para siya ay hindi maging maganda para sa kanyang araw ngayon. No? Dapat lahat po ng ginagawa ng mga nasa paikot po ninyo, Colonel Olsano, ay dapat alam po ninyo. No? Alam po ninyo. At ito po yung ating tatandaan. No? Tatandaan po natin na yaang lugar na yan, kailangan po natin katapatan. Kailangan po natin, pag sinabi natin, wala po rito, mababa po ang crime rate dito, ay humahanga tayo. Gaya nung sinasabi po ni Police Inspector Victor De Leon ng Rahabago. Nung hindi pa po tayo nagpupunta roon, humanga po tayo at sinaduluduhan po natin yung interview po natin sa kanya dahil sinasabi ng ating investigative reporter na maganda ang kanyang mga accomplishment. Okay, maganda nga ang accomplishment mo. Pero ito nga po ang nagiging problema sa area mo. Ang tanong nga po natin, Colonel Olsano, ito po bang peryahan na to ay kanino? At ito po ba ay nagbabayad sa City Hall? Ng permit at sa barangay? At may koordinasyon po sa inyong tanggapan? Yun lang po ang tanong natin. Dahil tayo naman po ay gusto lamang po natin na maklaro. Kaya po tayo nagpunta riyan sa area na yan. Dapat yung mga peryahan at sugalan sa buong Metro Manila ay matanggal na. Dahil nagagamit yung pangalan po ng inyong lingkod Kaya nagagalit po tayo Kaya hindi ko na naman po kayo titigilan itong 2016 na to. Babakbakan ko kayo ng babakbakan para nang sa ganon ay malaman po natin na kung hindi man kung maninipis ang inyong muka, ay yung inyong balat baka sakaling maipasarado ninyo. Pero kung kasing kapal po ng hollow block yung mga
balat ninyo at hindi po kayo kayang talaban ng mga panalangin po natin, ay mananatili talaga sila dyan. No? Akalain mong aksidente na tayo ay mapunta sa area na yan. At nung nakaraan, nung puntahan natin yung nasagasaan naman at nasabit ng PNR ng Tutuban, ay patay on the spot yun. No? At inaantabayanan pa rin natin kung ano ang mangyayari. No? Kung tutulungan nga itong tao ng PNR, no? At ng City Hall ng Maynila, sapagkat ito po ay empleyado ng traffic at naka-duty siya. Nung jumijingle siya, nahagip siya, no? At hindi na po inabot, basag ang ulo pati katawan. Oh, di ba? Nakakatakot isipin na tuwing makaka-aksidente po yung mga tiga PNR, LRT, oh, di ba? Kung hindi maaksidente, lumulusot dyan sa EDSA, ewan ko kung ano nangyayari sa ating bansa. Panay itong mga kabinete, yung mga sekretary ng mga transportasyon na hindi natin malaman kung ano ang kanilang mga ginagawa sa kanilang mga tanggapan o nagpapalaki lamang ng kanilang mga tiyan at nagpapasarap sa mga air condition na ang nagbabayad po naman ay ang taong bayan. Ayan, pati bata at nadadamay pati mga bata. O, di ba? O, itong balikan natin, itong si Rojas. Si Rojas, kaya po mababa ang rating nito dahil doon sa nangyaring Yolanda. Hindi po makakalimutan ng buong mundo ang nangyari sa Yolanda. Na yung mga tulong na galing ng ibang bansa ipamalita po ng kanyang magaling nakasama sa gabi at araw ay naibigay na daw doon sa mga nasalanta ng bagyo. Grabe kayo, ayan. Mumultuhin na kayo. Di ba? Yan po yung sinasabi natin na akala nyo porque nasa malaking mga istasyon kayo, hindi po kayo mabubuking ng ibang istasyon. No? Ay hindi po lahat ng istasyon magkakasangga. Kumbaga, ang istasyon po ninyo ay iba. Iba rin ang istasyon na nagbalita. Kaya iba rin ang magbabalita sa mga susunod na araw. Kaya kayo, mag-iingat po kayo. Hindi po porke nasa malaki at sikat kayo, di ba? Suspendido. Di ba? Wala ka na. Ganyan eh. Tapos sasabihin pag in-interview si Robledo, gusto ko walang magugutom sa aking mga kababayan. Gusto ko walang naaapi. Kaya nga nung sekretary ng DILG, yung may asawa nitong ni Robledo, si Tuwid na Daan Kuno, at ayaw may magutom sa kanyang mga lahi. No? Tingnan nyo, di ba kaya may namatay doon sa hostage taker, doon sa Luneta, nanduroon po ang sekretary at naka-t-shirt lamang. Biruin mo, ang hindi hiling lang ng isang tinyente ay maibalik siya sa kanyang serbisyo at makita lang yung papel na siya ay binabalik kapalit po ng mga imported na turista na nagbuwis ng buhay dahil lamang sa kapabayaan at gantihan ng mga politiko. Di ba? Kaya kaawa-awa yung tao eh. Buhay pa siya eh. At wala namang hinihiling. Kapirasong papel lang ang ibibigay nyo, pinagpalit nyo doon sa inyong mga gustong gawin at gante sa nasabing tinyente. At yung tinyente na yon, nasabi nga
noon at bago nangyari nung mga panahon ng kudita ay nakakuha daw di umano ng milyon cash, pero ibinalik po ng tao. Pagkatapos hinihiling lamang na maibalik siya sa kanyang serbisyo at makakuha siya ng mga benepisyo. Hindi nyo po naibigay. Kayo ang DILG secretary nung panahon na yon. Si Mayor Lim ang nasabing mayor. Pero ilan po ang nagbuwis ng buhay dahil lamang sa kapabayaan at gantihan. Dahil siya ang nakahuli. Abay, lintik naman na tinamaan kayo ng ewan ko kung ano ang mga nasa utak ninyo. Ang gagaling po ninyo, pero pagdating po dito sa mga kakapiraso, ano ba naman? Siguro kung yung mga pinakikita doon sa TV na yung kapatid niya ay pinagmamalupitan ninyo, aba, ay napakahirap naman sa isang pulis na yung kapatid niya rin pulis ay pinahihirapan at pinakikita yung ating kasing mga kasamahan din sa hanap buhay. Kung di ba naman kayo anak ng tipaklong talaga, gusto lamang yung makakuha, hindi nyo ba alam na yung pinakikita nyo ay nalalagay sa alanganin yung mga taong nasa loob ng bus? Makapag-coverage lamang kayo. Sikat po kayo nun? May namatay? Kaya po sinasabi natin, ang tatakbong Vice President, tuwid na daan. Gusto ko, ayaw ko nang may nagugutom sa aking mga kababayan. Yan, si Robledo. Walang magugutom. Paano si Marrojas naman? At gusto ko, sabi ni Marrojas naman sa interview sa kanya ni Bunda, ni Boy Abundok, ay oo lang, wala nang question. Dapat may question di ba? Panay ang oo na lang ni Boy Abunda. Sikat na sikat si Boy Abunda, pero wala siyang question kasi siyempre kasamahan nila sa channel to. Pero sa akin, gusto ko tuwid na daan, at gusto ko yung aking mga kababayan, ang ating mga kababayan, kapag ka ako ay nanalo, gusto ko panatag sila na naglalakad sa daan. Paano ang magiging panatag sa daan Ngayon pa nga lang, DILG secretary ka. Noon ay marami kang inupuan pero wala po kayong nagawa. Ngayon po kayong pagka presidente, may magagawa pa ba kayo? Wala na. Sino po yung maniniwala sa mga sinasabi ninyo? Siguro si Boy Abunda na umi-interview sa inyo pero walang question. Dapat pagka nag-interview may question. Di ba ang gagaling po ninyo pagka iba po yung ini-interview ninyo, pero kapag kayo si Marrojas, gusto ko tuwid na daan. Gusto ko yung mga tao hindi nangangamba pagka naglalakad sila sa gabi. Gusto ko maraming trabaho. Di ba? Ganyan Panay gusto ninyo, ganun. Pero ang totoo, ayaw ninyo ng tuwid na daan. Di ba? Gusto lamang ninyo yung ganun Wala talaga kayong wala kayong pinangarap sa buhay kundi yung inyong sarili lang. Di ba? Yan po yung pinakamaganda. Kung yung tuwid na daan ninyo, kailangan yung tuwid na daan may 3 K, kagaya ni Ernie Buwan. Ernie, magandang hapon muli. Yes, maraming salamat sa pagkakataon na naman ay pinagpalaw sa akin. Mabaka ng programang itong Wawaksang Balita Kakanti. Alam mo, ako'y lumilibot sa Luzon ng Maynila, no? To tell you the truth, ito kaharap ko ngayon itong si Police Senior Inspector Leonardo Sanchez Gutierrez. Okay. Kaano ni Colonel Gutierrez yan?
Siguro, Leland Tips to. Ito si Police Senior Inspector Leandro Sanchez Gutierrez Okay. ng PCP Gandara. Okay. At siya in-invite ko, pero wala naman ako nakitang suhit at naka-smile pa to eh. Okay. Katunayan, pinagkakapi kagad kami. Aba, Ako yung mahanga. At katunayan, luminibot kami rito sa area ng responsibility niya. yes, oo. Ay matahimik naman at palinis. Okay. Hindi ko na paano sasabihin ko, no? At simple lang naman ang mga katanungan mo sa kanya. Oo. Dahil dito naman, nasasaksihan natin, for those who are now watching our program, Wawaksong Balita Kakapi, NPNP Chief General Marquez or District Director Tonana, o sino mang mga opisyal na sumusubaybay, ay sasabihin ko ang tahasan, ito po hindi isang uri ng pagsisipsi, kundi matahimik po ang lugar at ito naman po ay nagagampanan ni Police Senior Inspector Leandro Sanchez Gutierrez bilang PCP Commander. Magandang hapon po, sir. Si Mr. Edo Rosario po ito. Magandang hapon po, Mr. Rosares, sir. Si Okay. Captain Gutierrez po ito ng Gandara PCP. Okay, Captain Gutierrez. Nako, kaano-ano nyo si Colonel Gutierrez, sir? Wala naman po, sir. Naging kapilido lang po. Kasi kaibigan ko matalik yun, no? Apa. At, okay, dyan sa area po ninyo, no? Kasi nandyan ang sentro ngayon sa area po ninyo, Kapitan. Ngayon, ay kumusta po ang peace and order natin? Sa ngayon po, maayos naman po ang patakbo ng ating mga kapulisan dito sa pamumuno ng ating District Director ni General Nana at Okay. aming Station Commander na si Colonel Macapas. Okay. Dinagdagan po kami ng pwersa, dinagdagan po yung mga pulis natin. Hinati Okay. po kami sa 3 shift upang mas mabantayan po natin yung aming nasasakupan. Yan, Dinagdagan oo. po rin sa amin yung mga mobile patrol po namin na umiikot Oo. sa area namin sa pagpapanatili po ng peace and order. Sir, 8 oras na lang kayo. Apa. Okay. At yan yung ating ipinanalangin at nung araw ay yan ang ating laging sinasambit sa programa natin, yung maging 8 oras na lamang ang ating kapulisan kasi kawawa naman, hindi na nakakauwi sa kanilang pamilya, pagod na pagod, lalo po doon sa kanilang pagbabantay, ano? Kasi Apo. yung 12 oras talagang napakabigat, wala nang pahinga. Di po ba? Ay ngayon siguro sir, medyo may pahinga kayo. Apa. Oo. At sir, at ngayon, December na po, nandyan po lahat sa inyo ang mga tindahan na mga prutas at mga murang mga paninda, no, sa area nyo. Sir, kumusta yung protection po natin sa ating mga negosyante? Tulad po ng nasabi namin kanina, dinagdagan po natin ang ating patrolling hours. Okay. Ang mga polis po natin ay obligado na pong umikot ng umikot, magbantay Oo. na magbantay, lalo nasabi niyo po na ang sentro ng kalakalan ngayon dito sa area po namin, Opo. Divisoria at Oo. Ongpin Oo. at ibang area ng Station 11, Yes. marami pong nagpupunta rito, hindi lang po yung mga negosyante dito, Yes, hindi po oo. yung mga ibang tao na galing sa iba't ibang lugar namimili. Oo. So, double effort po kami sa pagbabantay sa kanila. Nakakalat po yung mga polis natin, madali naman po silang nakikita. Yes. Nakasuot po sila ng high visibility vest, yung kulay green po. Para if Okay. ever po magkakaroon ng problema, madali po silang makita ng mga tao, madali Oo. po silang malapitan. Sir, Meron ano- din po kami mga segway dito, yung mga mounted police po namin. Okay, Mga okay. nag-iikot po. Yes, Nandyan oo. din po yung mga mobile patrol. Okay. At sir, kumusta po yung daloy ng traffic natin diyan? Medyo mahigpit po ba ang daloy ang traffic? Sa totoo lang po, talaga pong mabigat po ang traffic Oo. dito ngayon dahil nga po sa dami ng mga sasakyan na po. Yes. Pero napapanatili pa rin po natin. Oo, Tumutulong po yung mga kapulisan natin. Nandiyan din po yung Manila Traffic. Oo. Kasama po namin yung MTPB. Opo. At yung mga pulis po natin dito sa Station 11, tumutulong po lahat sa traffic. Pero tutulong-tulungan po namin para mapaluwag po at mapabilis yung takbo ng mga motorista dito sa lugar namin. Kumusta naman po yung ugnayan natin sa bawat barangay, sir? Sa ugnayan po naman sa mga barangay, maganda po ang tandem ng pulis at barangay dito sa area po namin. Opo. Palagi po kami nagkakaroon ng mga meetings. Yes. Palagi kami nagkakaroon ng mga usapan kung Oo. paano po mas mapapanatili yung kaayusan dito. Oo. Kasama na rin po sa napag-uusapan yung nabanggit kanina, yung traffic, kung paano Opo. po makakatulong yung mga barangay natin sa traffic. Tama, Especially doon po sa mga
tanod po nila na tumutulong po sa ating mga polis Oo. bilang dagdag puwersa pa sa papagpanatili po ng kaayusan dito. Yes, oo. At nako, napakaganda, no? Bali, ilang barangay po yung nasasakupan nyo, Kapitan? Meron po akong 16 na barangay 60? sa aking PCP po. Wow, ang laki, no? Mga ilan po ang dyan, karamihan dyan ay commercial, ano, sir? Apa. Oo, at kakaunti lang ang depressed area dyan, eh, no? Apa. Oo, at sir, mga ilan po ang butante sa rough estimate nyo lang po? Sa aking estimate po, siguro po mga nasa 100,000 to 150 ang mga botante po dito. Hindi ko na po masigurado. Oo, ang dami, no? At pero ilan po ang ating kapulisan, sir? Meron po akong 66 na pulis kasama ko po dito sa aking PCP. Opo. At sir, at dyan po ba ay ang ating mga nagpapatrolya, hindi po yung kwento lang at nagte-text, ano? Bawal po yun, di po ba? Hindi naman po. Meron po akong tatlong kasamang opisyal. Opo, Natulong opo. ko po sila na nagbabantay sa mga kapulisan natin. Yan, oo. Pagbili naman po ng ating station commander na maging focus po sa trabaho. Tama, Hindi naman tama. po pinagbabawalan sila makipag-communicate dahil Yes, oo. meron din po silang mga kailangan. Yes, oo. Pero oo. unahin po muna ang trabaho. Correct. At yan ang isa sa pinakamaganda. Dapat yung sinumpaan natin tungkulin, yung muna ang ating uunahin. Di po ba, Kapitan? Apa. Opo. At Kap, baka meron po kayong baka meron ako nakalimutan na itanong sa inyo. Nasa inyo po lahat ang pagkakataon para maiparating po sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon sa programa po natin. Nationwide po ito, Kap. Live. Apa, maraming salamat po. Sa ating pong mga kababayan na pupunta rito sa area po ng Divisoria, ang pinakamaganda po, huwag po magdala ng masyadong maraming Gamit. pera. Oo. Alin lang po ang nararapat. Kung ano lang po yung mga dapat nilang bilhin. Yes. Umalis din po sila ng maaga sa kanilang bahay para po makaparada pa po ng maayos dito. Dahil ang nangyayari po dito, pag medyo late na kayo dumating, Wala medyo na malayo kayong na po mapaparadahan paparamdahan. nyo. Oo. Kung magkakaroon naman po ng problema, huwag pong mag-atubiling lumapit sa mga pulis natin at sigurado nandun po sila para tumulong. Huwag na rin po kayong magsusuot ng mamahaling gamit dahil lalo po sa area ng Divisoria, talagang siksikan po. Oo. Sabi nga po nila, maiiwasan natin kung anumang krimen kung hindi natin bibigyan ng oportunidad yung mga masasamang loob na gumawa sa atin ng masama. Correct. Oo. Sir, yung mga bata dapat hindi na po isama, no? Yung maliliit. Isa pa po yun. Oo. Dapat po yung mga bata, iwasan na pong magdala ng mga kasamang bata dito sa aming area. At Yes. sobrang dami po talaga ng tao ngayon, lalo't palapit na po yung yung Kapaskuhan. Oo. Talagang lahat po ng tao dito nagpupuntahan dahil nga ho sa mga murang bilihin. Oo. Sir, yung mga paputok po ba bawal po? So far wala pa naman pong nagtitinda ng mga paputok dito pero may direktiba na po ang aming district director na may mga authorized lang pong tindahan at Yes, authorized oo. na itinda Opo. na tungkol sa mga Paputok. Okay, Kap? Hello? Apa. At Hello. yan po yung talagang maganda, no? Dahil sabi nga ninyo ay may direktiba na ang direktor ng MPD para diyan sa mga paputok na yan. Ay yung mga baril, sir, na yung mga baril-barilan na ay meron po ba tayong direktiba sa ating direktor? Hello? Hello, sir. At Hello, meron hello. po. Yes, sir. Wala po. Oo. At direktor. Director. Yes, sir. At Hello. ami hindi maano, no? Ay sa kanila. Okay, at Kap at nawala na. Nako, sayang, no? Ayun. Okay. Hello, Ernie. Oh. Ernie. Okay. Ibabalik ko ulit kay Police Senior Yes. Inspector Oo. Leandro Sanchez Gutierrez, Oo. ng PCP Gantara. Oo. Yung Gantara Police Community President. Ito po. Okay, Kapitan. Hello? Oo, Hello? Kap, naririnig Apa. mo na ulit? Apa.
Apa. Oo, kasi alam mo, pagka nagpo-programa ako, may pumapasok na mga hindi magaganda. Pero yung last message natin sa ating mga kababayang Kap, go ahead. Yun nga po, tulad mo nabanggit ko kanina, pag nagpupunta po dito sa area namin sa Divisoria, pag-iingat po ang kailangan dito. Huwag po natin bigyan yung ating mga may masamang intensyon Yes. na makagawa po ng masama. Huwag na po tayo magdala ng sobrang pera. Huwag Yes. po tayo magdala ng mga mamaaling alahas. Iwanan po na lang natin yung mga bata sa bahay kung maaari. Oo. Ang mga sasakyan naman po natin iparada po sa maayos at sa mga meron naman pong mga nagpapaparking dito. Ayun, oo, maganda. At mas mabuti na yung pumarking at kaysa matowing tayo, ano sir? Opo. At nako, sir, kung sakasakali, halimbawa, hindi inaasahan, meron silang kasamang bata at may nawala, saan po sila tatakbo sir at saan sila kukontak kung sakasakali? Nakakalat po ang ating mga kapulisan dito. Tulad po na nabanggit ko kanina, dali naman po silang matunton at mga nakasuot po sila ng high visibility vest. Yung Opo. pong kulay, yung reflectors po, yung neon green. Ayun, Pag oo. meron pong nawalang bata, ipagbigay alam po agad sa kanila Oo. para makatulong po at may alert po natin yung mga barangay at Oo. makatulong po sa paghahanap. Ayan. Salamat sir at mabuhay po kayo. Apo, maraming salamat po. Okay. Ayan po si Kapitan Gutierrez, ano? Ernie? Yuhu! Yes, kapatid Eddie Rosales. Oo, at nako ay napakaganda pala ng kanyang pagbibigay proteksyon ano sa kanyang nasasakupan ano. Okay. Kaya yan ay pinararating natin sa mga higher official. Yes. Ito pong in the name of Police Senior Inspector Leandro Sanchez Gutierrez. Take note lang pa ng kapatid Yes. Eddie Rosales. Recorded. Oo. Itong Gandara Police Community Precinct na kung meron man, kung magkamisan yung walang magawa, naninira, Oo. ay that is only part of image projection and bad wrapping system, ano? Oo. Pero bago ako magtapos, nais ko sanang bigyan ng daan ng pasasalamat itong mga natakpuan ko rito Oo. sa pagsumbungan, itong si SPO por Lalata Okay. at kanina lamang ay nakapanayan ko na rin si PO sa Dibital. Yes, Sa oo. kahanga-hanga, taglayan, disiplinado, di abusado, serbisyo sa tao sa pagsumbok na nagtutuko bilang sa ating kababayan at higit sa lahat. They are always aware for those kalawang nanlipunan na umiikot at nagsasamantala sa mga inisente nating mamamayan. Kaya ako po'y nagpapasalamat una sa lahat sa ama ng kapulisan kay PNP Chief General si Ricardo Marquez, ano? Oo. At ganoon din kay District Director Rolando Nana. Na Okay. ito po ang mga pulis na talagang dapat tinagay dito. At if there is something responsible, big responsible, I think is one of the best for me. Yes, at alam mo Ernie, yan ang Okay. isa pinagmaganda yung ginagawa ni Kapitan Gutierrez, hindi nagtatago. No? Kaya nga, at Oo. ito nga si Teniente Victor De Leon Oo. ay gagawa muna tayo ng letter in a respect way Yes. sa tanggapan mismo ng Manila Police District Headquarter at sana ay makapanayan natin tulad nga nito welcome tayo ni Police Senior Yes, Inspector oo, Leandro dapat Sanchez ganyan. Gutierrez. Oo. At kayo pala, binabati ko to ng maligayang Pasko. Yes, at masaganang bagong Bagong taon, ano? oo. At Pasamata mo na muna akong bibitaw at maya-maya ng konti magkakape na kami nito para Ay. kumanda ang boses ko hanggang Okay, ating okay. gabi. At kasing alam ko madadagdagan mo ang aking umento. Para po naman sa wawaksang balita kakampi, nasaan kong mailalagay mo sa kanyang sa iyong pahayagan. Yes, Ang oo. nasabing pagbibigay daan ni Police Senior Inspector Leandro Sanchez Gutierrez ng PCB Gandara na siya ngayon tumatanga ng malaking responsibilidad sa area of responsibility niya. Para Okay. sa wawaksang balita kakampi, ito po naman ang kanyang lingkod, Ernie Buwan, reporting. Okay, thank you Ernie. At yan po si Ernie Buwan, ano? At ang ating oras po ay -20 po para alas 5, no? Si Ernie Buwan po ay siya po ang ating investigative reporter at thank you po kay Kapitan Gutierrez, no, ng Gandara, no? At yan po ang isa sa pinakamaganda sa mga nagjo-duty, hindi nagtatago, no? Kaya nako ay pupurihin po natin 'yan. At siyempre
ang ating pong magagandang nakita, yung magagandang performance ng ating mga kapulisan. At yan ang isa sa mga halimbawa na talagang gusto po natin makapanayam, no? PCP Gandara at yung si Police Chief Robert Vergara, no? Ay, ang galing yan. At tapos si Kapitan Gilbert Cruz, no? Hindi yan si Kernel, ay si Gilbert Cruz ay natagpuan natin kanina na siya yung sa Said, no? Sa Station 201 diyan sa Rahabago, no? At nagkatawanan pa nga dahil akala ng ating si Ernie Buwan ay hindi natin kakilala si Captain Gilbert Cruz, no? At tuwan-tuwa tayo dahil nakita natin yung ating mga kaibigan, no? Darating ang araw sila naman ang magiging general at sana pagdating ng mga oras na yon ay hindi po tayo mabigo sa mga pangarap natin sa kanila na ang paglilingkod at sa taong bayan ay hindi po ito binabayaran, no? Kung hindi pinagsiserbisyuhan at pinaghihirapan, no? Trinatrabaho. Hindi yung nakataas lang ang paa pagkatapos pakuya-kuyakoy at pagdating ng 15 si sweldo, pagdating ng 30 si sweldo, yun lang ang trabaho, nako, wag, no? Ang pinakamaganda yung talagang nagsiservisyo publiko gaya ni Kapitan Gutierrez, gaya ni Major Vergara, no? Yan po yung ating mga hinahangaan, no? Sa lahat po ng ating mga at yung pinupuri natin. At isa sa magagandang mga ginagawa po ng inyong lingkod ay yung makita po natin kung ano ang mga ginagawa at kapuri-puri na aksyon, no, ng ating mga kapulisan. Isa po sa mga pinupuri po natin at yaan pong Gandara, no? Gilbert Cruz, no? Kapitan Gilbert Cruz at saka si Captain Balubal. Yan po yung ating mga hinahangaan at talagang nagtatrabaho, hindi abusado, kung hindi serbisyo publiko, no? At tuloy-tuloy po tayo at bago po tayo mag-commercial, at wag po kayong bibitaw at muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala yan at okay lang? Okay. At wag po kayong bibitaw, muli po tayo magbabalik pagkatapos lang po ng ilang paalala. Go. Sa puso, sa isip at sa panaginip, kasama kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwina'y naandun ka. Malayo man, abot kamay ka na, aking padarama, pag-ibig na walang kasing ganda. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisi
tanglaw sa bagong pangarap. Dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Sa pangungulilay laging iniisip, naroon at naghihintay ka. Lungkot sa aking puso'y agad naglalaho, dahil alam kong nandyan ka. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap. Dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Abot kamay kita. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund, pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura, tuition fee, mas mababa, at LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano? At yan nga po yung ating interview kay Kapitan Gutierrez, no, ng Gandara, no? Papalit-palit po kasi ang ating mga nakapwestong mga commander, ano, sa bawat mga presinto ay yung PCP commander, station commander, no? Lahat po 'yan ay atin pong gustong ma-interview sapagkat gusto po nating malaman kung ano po yung kanilang mga pinagkakaabalahan, lalo na po sa peace and order. Kasi marami po ang sa bagay diyan sa area ng Gandara, bibihira naman po ang mga ano diyan, no? Ang nakasentro po diyan yung mga negosyante. Gandara po ha? Gandara, ha? At siyempre sa Divisoria din ay sentro din po ng mga negosyo lahat 'yan, no? At umahanga po tayo kapag wala pong mababa ang crime rate, no? Sa kanilang mga lugar. Dahil makikita nyo po, mga negosyante, no? Maliban na lang kung mapapasukan po yung ating mga area ng mapagsamantala o yung mga budol-budol, no? Mga holdupper, ha? At mga agaw kwintas, pitas kwintas, mandurukot, ha? Na ayaw tumigil, ha? Sino ba ang mga protector niyan? Siyempre, may mga protector po yan at nagbibigay ng proteksyon, no? May mga piyansador, ha? Sa iba't ibang lugar, gaya po ng ating mga nalalaman, no? Yung mga budol-budol po na yan, hindi po gagawa yan kung walang mga piyansador, walang mga abogado. Nakita nyo, meron po tayong alam no? Meron po mga nagtitinda ng drugs, no? Na yan, wala pong hanap buhay, ha? Pero tingnan nyo, may mga kondominium, pero walang bahay, walang trabaho yan, ha? Tapos, ang abogado, 7, ha? Di kang panilya, pero walang mga trabaho yan. O tingnan mo, mga nagtitinda lang yan, ha? Nagtitinda ng drugs, yung illegal, ha? Pero sila itong talagang may mga puhunan, no? May puhunan na pera, may puhunan ng mga abogado. Lahat
No? Kaya matatakot ka sa kanila. Ha? Yung mga dugo-dugo na yan, mga snatcher, may mga pinanser po yan na nagpapiyansa sa kanila at karamihan ng mga ginagamit ngayon, yung mga kabataan. No? Para pagka nahuli, palalayain agad. O, ganyan po kasimple yan. Nakita nyo yung mga kabataan na sa Lisi, dyan sa EDSA, sa Guadalupe, na hindi po maawat-awat, ha? Lumalaban. Mga kabataan po yan at may mga nakatakip pa ng mga maskara. Di ba? Nung kailan, di ba, nahuli yung leader na may takip-takip na maskara at babariling ka na lang nila. O, di ba? Nakakatakot yan. Kapag ganyan ang mga makakalaban nyo, dyan sa Taguig, ha? Ito, na-attention po natin, yung hepe po ng Taguig Police. Nagtataka po tayo, bakit dyan sa likod lamang ng FTI, ha? Napakarami pong mga illegal, no? Illegal na sabong, illegal gambling, saklaang patay na wala naman pong patay, ha? Ay nakakapag-operate sila. Tapos yung mga nagbebenta ng shabu dyan, 2 grupo. Kaya gabi-gabi may habulan, may patayan dyan sa area po na yan ng Taguig. Pero ang pinagtataka po natin, yung hepe po dyan, parang walang mga accomplishment. No? Parang walang mga accomplishment. Hindi po nahuhuli yung mga nasabing mga kriminal na yan. Ano ang nangyayari po sa atin? Dapat ba maging hepe yung mga yan? Ay patulog-tulog lamang sa pansitan? Ano po ang ginagawa ng mayor natin? Patayan dito, patayan doon, sugal dito, sugal doon. Pero wala po nangyayari. O, di ba? Nakakatakot. Kaya yun po yung sinasabi natin. Na sana naman, kapag kayo ay naging hepe, maging sincero naman po kayo sa inyong trabaho. Huwag niyong pabayaan yung taong bayan na umaasa sa inyo na sila'y mabibigyan nyo ng proteksyon habang kayo ang mga nakaupo. Biruin mo, maglalakad ka doon sa area na yun, matatakot ka dahil barilan dito. Hindi basta baril lang yung ginagamit. May mga Ingram, may mga Thompson. Oh, yan po yung nakuha nating impormasyon. Bakit patuloy na nangyayari po yun? At kahit mayroon pong mga naka-duty pulis, mukhang yung mga pulis ay patulog-tulog sa pansitan. Hindi po iniintindi yung mga pulis na naka-duty. O paano nga naman iintindihin ng mga pulis yun? Ay ang mga gamit ng mga sindikato Ingram. O, 45. Tapos yung baril po ng pulis natin na nakabantay, teka. Oh. Kuminsan pag ipinutok mo, ayaw pumutok. Kaya pag pinutokan ka, adios. Nakakatakot. Diba? Biruin mo nga naman, ang bansang Pilipinas, may mga pulis nga tayo, ang baril naman, teka. Danau. O buti pa yung Danau. No, pumuputok. Pero yung teka, hindi po pumuputok. Minsan lang kung pumutok. Kaso, kapag kayo na enkwentro mo, tunay, at makabago ang kagamitan, o di, patay ka bago mo maiputok. Di ba ipinakikita yan sa TV na yung gamit na mortal ng ating mga Marines, mga sundalo, ayaw pumutok, supot. O, di ba? Mga sundalo mismo natin ang natatakot dahil pag pinapuputok na nila yung kanilang basuka, ay ayaw pumutok. O, parang ihilang ng bata na akala mo tumapol lang, sungaw o supot kung tawagin yon, no? At dapat yung ating mga matataas na opisyal, mga general na siya nakakaalam sa bilya, sa bidding ng mga baril, bala,
Kailangan tinetesting. Hindi pwede yung bili lang ng bili. Wala naman po nangyayari. Nakakatakot kapag nakaka-enkwentro na yung ating mga kapulisan. Karamihan mamamatay. Sa bagay, parang mas gusto yata nung ating mga opisyal na malagas yung ating mga kababayan na mga sarhento, mga kabo, mga PFC, no? Mga SPO1, PO2, PO3, no? Pero yung mga general, nako, sarap po ng upo niyan. Pagka nagretiro, goodbye. May pabaon. Pabaon kay general. 20 million, 40 million. Grabe, di ba? Di ba na ano yan? Naging controversial po yan sa Senado. Ano yung nasabing pabaon kay general? Di ba? Kaya kung ikaw naging general, hahabulin mo talaga yung mga benepisyo, no? Milyon na pabaon. Goodbye, general. Ito yung pabaon. Ganyan lang po yan, kasimple. Pero balik po tayo sa ating mga politiko at politika na tatakbo ngayon 2016. Kung si Mar ang mananalo, nako, wag po tayong kayong bahala. Basta ako, hindi ko iboboto para sa akin. Butante naman ako eh. Ang gusto kong maiboto, yung sincero, may sariling paninindigan, hindi pwedeng turuan, matalino. Yan po yung dapat sa Senado. Hindi yung inaakala natin na matapang pero hindi pala pwede, no? Yung kanyang kwalifikasyon, yung matapang lang, walang talino, gagamitin yung kanyang kaalaman bilang halimbawa pagka merong nagkasala, patay, bitay, no? Parang hindi tugma. Kailangan may puso, may isip, may sariling pag-iisip, may pinag-aralan at alam naman at kahit na nagkasala, bigyan ng pagkakataon. Tao rin no? Tao lang. Nagkakamali. Okay, at wala na po tayong oras, no? At siyempre, ina-attention po natin si Barangay Captain Dennis Aguilar, no? At si Mayor Aguilar ng Las Piñas. At sana matugunan po ninyo itong nagiging problema dyan sa Manuyo 1, Saklaang, Pwesto Piho. 4 na sakla sa Manuyo 1, sa Plaza Quezon, Saklaang, Pwesto Piho, 1. At Plaza Terminal, Sapote, Papis, no? Ronald alias Baby Polly, minibus, biyaheng Naik, Tansa, Bacau. Mga kolorum po ito. Saklang Patay, Bedyo Carrera, Babasa Street, Sapote, Barangay Captain, Sapote. Nako, At Dennis Aguilar, Barangay Captain Dennis Aguilar, sir, ay kumilos naman po kayo. Ang pagkakaalam po natin, alam daw po ito ni Barangay Captain Dennis Aguilar. At wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa ating station manager, kay Ma'am Pinico Demas, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Alin, sa lahat po ng kakampi, no? Maraming salamat po. Abangan nyo po yung award, OFW Gawad Parangal, no? At maraming bisita po 'yon, no? Sino? Dennis at sino? Hindi. At Dendong Dantes, si Marian. Tiyak, nandoon yan. Nandoon ang asawa Sino pa? Ay, nako, si Maricel, siyempre, nandoon din si, Willie. Ano malay mo, baka dumating yung Tulpo brother, no? Ayaw? Wag na.
Kung ayaw nyo. At sino representative na darating nun? At segment director. Takot ninyo Kala ninyo obra kayo ay di bale okay lang yon, no? Talagang ganon ayaw dumating. At sino pa? Channel 7? Sino? Chris Aquino? Nako, makikita kami. Idol ko yan no? Sino? Susan K. Susan K. Oo. Okay. Rackler. Darating sila, no? At siyempre may mga imbitado yan, karamihan OFW, no? At Pag-ibig, no? Abangan nyo po yan, At huwag po kayo mawawala doon dahil abangan nyo po yung balita ko, bibigyan daw ako ng award, no? Baka mamaya si Obama pa magbigay sa akin ng award, no? At maraming salamat, At abangan nyo po sa Miyerkules alas 3 hanggang alas 5. Ayaw maniwala nung may nananaginip na naman dyan, ano? Okay, maraming salamat po sa ating mga tigapakinig at mabuhay po kayo. Thank you. Ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapa.